Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? Nandito po si Kuya Raul mga amigo at aatin tayo ng bigayan ng grade sila Kylie. So si Lenlen ay busy kaya Chuchin, kaya po ako ang aatin. Report cards. Ngayon tayo lahat. Thank you so much ulit po sa inyong presence. Ngayong first distribution of first quarter report cards. As I said po earlier, na sana po umaasa po ako na complete yung attendance po na prepare po ng ating office of principal. So, don't worry po, very short lang po ang ating agenda this morning. And mag-start po tayo with the first quarter. First quarter school activities. So, ito po yung mga naganap since July 22 na nag-start po ang ating school year up to the end of first quarter, yung last day po ng first quarter examination. Una po dito ay ang pagdiriwang ng buwan ng wika na ginanap po noong August 31, pero po ang awarding ay naganap noong September 6. So, dito po sa mga school activities, for your information po sa mga bago po dito sa Mosleyan. And I think sa ibang school naman din po. Meron po tayong mga celebrate na school activities like this, and meron po mga contest or competitions sa mga bata na sila po, everybody is invited kung sino po yung interested na mag-join. So, dito po mamaya po meron po tayong awardees sa buwan ng visa. Kasi meron po naka-receive sa kanila, I think tatlo po sila na naka-receive po ng awards po dito. Mamaya na po yun. Next po, matatandaan po ninyo, that was September po, nung karoon kami ng SG election po, kung saan ang mga bata ay pumila po sa ating computer laboratory. Nung time po na naka-uniform po sila, walang class po noon dahil yung umaga po ay meeting the avance, and right after po ng meeting the avance that day po, that morning, 11 a.m. po yun, ay nag-start na po ang grade 7 sa kanilang election. Since this is a school activity rin po. Okay. Meron po bang reactions po sa ating educational tour? Okay naman po ang aming educational tour last year. Nag-enjoy po yung mga bata sa mga itineraries na pinuntahan po namin. So, yun po. Ito po ay tentative. Christmas break po namin, 16. I think December 16 onwards, yun po yung aming Christmas break po. And hindi ko sure kung mapapalitan or magkakaroon ng changes sa last day po ng kanilang last day po namin ng December this year. So tapos na po tayo sa mga activities. Kung meron po kayong concerns, questions po, wala naman po. So proceed na po tayo sa other matters para makapag-proceed na rin po tayo sa highlight ng video na ito. At alam ko, ramdam ko po ang excitement na nararamdaman po ng karamihan sa inyo. Ang distribution ng report cards at ang announcement ng first quarter honors po. So, include ko po ito. Itong agenda na ito ay galing personally po sa akin. Kasi po meron po mga konting bagay lang naman po na reminders lang po. So, yung students attendance, nabagit po na rin po yung mga medyo na-relate. And in addition to that po, yung po mga excuse absences, kung maaari po sana, I appreciate po yung mga nag-chat po sa akin, nagsisend ng text messages, but then I still request po kung maaari ay let's put it into writing dahil yun po yung policy ng school at yun po yung hinahanap ng mga subject teachers. Excuse letter kahit lang po very short, signed by you as parents or guardian. Kung nagkasakit or meron pong any other validation po, lahat naman po accept. Hindi po porke hindi sila kasama o may mga hindi nakasama sa honors ay hindi na po
yun din po yung in-explain po sa kanila. Lahat po sila magagaling. In some aspects, meron pong magaling dito. Like, mention ko na rin po si Nathan kasi kahapon lang po ay tuwang-tuwa yung niyang mga math teachers. Kasi grade 7 pa lang, magaling po kasi siya sa math. Grade 7 pa lang, tinry po nila magbigay ng calculus o mga higher ng math lessons. Talagang nagawa po niya, na-solve niya. Kaya tuwang-tuwa din po ako as advisor. Tuwang-tuwa po talaga yung mga math teachers nila sa kanya. Kakakupula siya sa award, so mamaya po. Ito po yung prize na bibigyan ko mamaya. Dito po sa academic performance, siguro po, ito po yung mga nakita kong bagay na kung saan sila po ay nagkulang. Kasi naniniwala po ako, ilang beses ko kung sinabi yan sa kanila, alam niyo mga anak, naniniwala ako na kaya niyong maging honors lahat dito. I'm not forcing you, sabi ko naman po, pero just to motivate you, na maniwala kayo sa sarili niyong kaya niyo. Ito lang yung mga medyo nakikita kong kahinaan or pagkukulang po nila. Yung pagsasubmit nila on time ng kanilang mga performance tasks. Kasi ako po mismo sa subject ko ay na-experience ko yun. And nakita ko din po through the reports of their subject teachers na yun po, may mga nakarinig sa akin na late po ang submission. Plus, siguro yung hindi masyadong pinagbuti. Kaya po, ma-witness yung ating mga relevant messages. Bago po i-announce yung mga list of first quarter academic excellence awardees, ay gusto ko rin pong na-recognize since wala po kayo dito sa school. Although may mga select po ang ilang picture dito, gusto kong balikan at i-recognize din po yung mga awards ng mga anak natin na nakakuha ng mga places, first, second, third place sa iba't ibang school activities. At unahin po natin dyan ang bunga ng Mika. Ayan. Asan si Mark, Edwin. Kaway-kaway po yan. So, third place si Mark, Edwin Mendoza. That's the parents. Second place ay walang iba kundi si Rina Zerafina. At ang susunod ay ang first place, Catherine at Gregory, kinukuha ng talang teacher. Ito naman po ay kahapon lang po ginanap ang awarding. Ayan. So, sa Mathematics Quest po muna tayo. So, si John, third place sa Math Quiz Bill. Ayan po, kahapon lang po ginanap yung awarding. Next, ito muna anak. Next ay, ayan, ako nakapangalaw na to, Mark. Mark Edwin Mendoza, second place. Yung nag-feature kayo, tapos may caption, tama ba? 90 average. So, dito po, lahat po ng sumampa ang average ng 90. Pasok po sila sa with honors, 90 to 94. 95 to 97 with high honors. 98 on 99 is with highest honors. So, for this first quarter, wala pong nakasampa sa with highest, but naniniwala po ako na sa mga susunod na quarters ay meron na. Meron din po mga naka 88, 89, malapit na. So, malapit nang sumampa. Ngayong second quarter, kailangan paabutin nyo ng 90. Mga anak ha? Okay, so ang ating first on the list, walang iba. May nakapost na ba sa bulletin board natin? Wala pa. So, ngayon pa lang hindi malalaman. Okay. See? Dito Sheila. Sino po ba ang mami ni Sheila? Andito po ba? Halika po kayo
masyado wala yun. Kuhanin mo yung slide na lahat. Asan ang mami, anak? Ha? Dito, may hula ba kayo? Sino susunod? Sino? Di ba kayo uwi? So ayan pa mga amigo, tapos na po yung ano, yung meeting at sinabi lang naman po doon yung mga ginawa ng mga estudyante nila Kylie sa buong mula nag-start yung yung klase. Tapos ayun, 91 naman yung average ni Kylie. Mataas naman yung grades niya. Mataas naman yung grades niya. Tapos naman, mahaba yung yung meeting na ginawa po mga amigo. In-explain doon yung mga ginawa ng mga nakaraan, yung sa linggo ng wika, tapos yung yung gagawin nila sa mga susunod. Tulad ng may Christmas party, tapos meron silang tour, meron silang intrams, yon. So yun ang abangan natin kila Kylie, yung intrams. Tapos meron silang acquaintance party na sila ay hanggang alas 12 ng gabi daw, ganun. So mahirap siguro talaga pag high school. 91 yung average niya eh. Pero nung elementary siya, mataas siya eh, 93, 94 parang ganun. Medyo nung first quarter niya medyo mababa kumpara sa nung elementary. So kailangan lang niya pagbutihan. Mataas naman yung yung ibang mga subject niya. Kagaya niya sa Aralin Panlipunan 96, Science 93, 92 sa Pilipino. Ayun. Tapos hindi ko kasi pwedeng ipakita mga amigo. Medyo mababa sa sa MAPE 87. Tapos English 88. Ayun, ganyan. Pagka kinumpit lahat 91. Ayun, honor pa rin naman si Kylie. At sa susunod, sabi ko nga pa yan hindi masyadong nag-aaral si Kylie ngayon kasi pagod na dapat talaga hindi kagaya before. Hindi kagaya before talaga na maaga silang umuwi. Kasi ngayon umuwi na sila Kylie alas 7, ganun, kaya pagod na yung mga bata, nakakaawa naman kapag kaya minsan makita mo si Kylie tulog na, hawak-hawak yung libro, nag-aaral. So sa susunod siguro sa pagbutihan na lang, mas pagbutihan pa. Pero sa akin naman hindi naman mahalaga kung honor or hindi honor si Kylie. Importante nag-aaral yun. So kasi depende ang bata kasi kahit iba nag-aaral na mabuti pero yun lang talaga yung kakayanan. So ang mahalaga naman mataas pa rin naman yung grades ni Kylie. So natatakot nga kanina, sabi niya daw, di mo kung tingnan yung grades ko, sabi niya mababa ako. Nakala niya magagalit ako. Sabi ko sa loob ko, kahit ma-honor siya or hindi, okay pa rin naman sa akin. Mahalaga ay nag-aaral naman. Siyempre bonus na yun kung siya ay ma-honor, di ba? Medyo natatakot kanina, ayaw niya ipakita yung kanyang grades. Nahihiya siguro. So ayun pa mga amigo, okay naman po. At yung mga bata sila misma yan, hindi given naman yun, hindi sila makasama sa sayang yung kay Alima, 1 point na lang kasama na siya sa honor kay Alima. Yung 1 point na lang, hindi pa nasama. Si Alima kasi pinakamataas siya kasi Sophie. Si Sophie yata wala pa yung mga ganun-ganun kasi dapat 90, start ng 90 bago ka ma-honor. So ay ba mga amigo, sa mga susunod tingnan po natin kung ano na po ang
pangyayari sa pag-aaral ng mga bata ito. So sana po sa susunod meron akong ma-honor sa kanila. Thank you po mga amigo at God bless.